Okay, so kumusta kayo guys? Nasa tabi natin ngayon is car wash bendo machine. So for today's episode guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng car wash bendo machine. So disclaimer lang ha, hindi ako expert, hindi ako totally magaling sa pag-assemble ng mga ganito kasi hindi naman ako graduate ng mga electronic course. So ngayon guys, pipilitin ko na ituro sa inyo kung paano ang mag-assemble ng car wash bendo base sa experience ko lang na nagbi-build din ng mga bendo kagaya ng wifi bendo, tubig bendo, or ito nga, car wash bendo at saka arcade. So, kung ano lang yung alam ko guys, base sa experience ko, yun lang yung may share ko sa inyo ngayon. Pilitin ko na maituro sa inyo yung basic na pag-assemble or pag-wiring ng car wash bendo machine. So, nanood ako ng YouTube guys. Meron na akong mga nakita. May mga nakita na ako actually ng mga tutorial kung paano mag-wiring, paano siya buuin para magamit siya para magamit siya or makagawa kayo ng sarili nyong car wash bendo machine. So, ang ituturo ko sa inyo ngayon guys, yung pinakamadali na way kung paano mag-wiring ng car wash bendo machine na hindi ka nagagamit ng soldering iron or yung panghinang. Ang gagawin na lang natin is wiring na lang. So, lahat ng accessories or lahat ng mga parts na magagamit natin, nakakailanganin natin sa car wash bendo, ilalagay ko sa baba guys yung link or yung mga pangalan ng mga parts and accessories na magagamit para makabuo kayo ng sarili nyong car wash bendo machine. So madali lang to guys, panoorin nyo lang hanggang dulo. Tiyagaan nyo lang. Kasi tuturo ko sa inyo step by step tayo guys para madali nyong matutunan or madali nyong masundan. So bago natin umpisahan guys, pasok intro! Okay, so bago tayo mag-wiring guys, bago natin umpisahan mag-wiring, bago ko ituro sa inyo yung pag-wiring, i-introduce ko muna sa inyo kung ano yung mga parts or yung mga pyesa na gamitin natin para sa pagbuo natin ng car wash bendo machine. So kung nakikita nyo guys, ito yung mga kakailanganin na parts sa pagbuo natin. So syempre, unang-una, kailangan natin ng bento box. Kung marunong naman kayong gumawa ng box, pwede na kayo na rin ang gumawa. Kung hindi kayo marunong, pwede kayong magpagawa sa mga karpentero or yung mga marunong gumawa ng mga box. Or kung gusto nyo naman, meron din kaming binibentang ganito, box ng car wash bendo. Pwede nyo kaming kontakin guys. Lagay ko na lang sa description yung contact number namin or Facebook page na. Okay? So, number 1 is bendo box. Pangalawa, doon tayo sa mga hardware. Ito ang number 1 na kailangan natin guys. Kailangan natin ng Allen timer. So, ito, mabibili mo to sa Lazada or sa Shopee. Marami nito guys. Or kung may available dyan sa area nyo, pwede rin na doon kayo bumili. Ito ang laman ng Allen timer. Ito ang itsura niya guys. So, pag binuksan nyo siya, ito ang laman. Makikita nyo sa loob. So, kasama na ito guys. Pag binili nyo. So, dito sa Allen timer guys, ito yung sinasabi ko. Yung mga napanood ko sa YouTube, so ang ginagawa nila, tinatanggal nila itong relay. Ito guys, turo. Tinatanggal nila itong relay na to, hinihinang dyan. So, kung sa mga kagaya ko guys, na lalo sa mga nag-uumpisa pa lang na di naman masyadong kabisado ang paghihinang or pag solder na keme-keme ro dyan, syempre mahihirapan. Kaya ang gagawin natin, kaya itong tutorial na to guys, sundan nyo lang kasi ito hindi na natin kailangan tanggalin yan or magpalit ng relay. Kasi guys, kaya nila to pinapalitan kasi bumibigay. So kung makikita nyo guys, ang amperahe lang nito is, ang maximum lang niya is 12 ampere lang. So hindi talaga advisable na ito ang gamitin. So ngayon, sundan nyo lang guys, turo ko sa inyo kung ano yan, kung paano diskarte natin dito. So, okay. Tapos na tayo dito sa Allen timer. Next natin is
power supply. Ito guys, kakailanganin natin ng 12 volts power supply. Yan. Ito siya guys ha. Tingnan nyo. So, yan ang ano nito guys. Ito, nakikita nyo, red. Yun yung 220 volts. So, ito yung red. Yan yung 220 volts guys. Ito yung i-connect sa 220. And then ito, blue is ito yung 12 volts. So, mamaya guys, turo ko sa inyo kung paano siya i-wire. Pagkatapos, kakailanganin natin ng ito, single socket, female socket. Yan, kakailanganin natin yan. Kakailanganin din natin ng wire para sa power natin. Para ano, ito guys, 1 metro na wire to. Hindi ko alam kung anong gauge to, kung anong kapal na ito. Basta medyo makapal siya guys. Ito, kailangan natin to. Then, syempre, saksakan. Coin slot. So, ito yung Allen coin slot guys na 5 peso. Itong bendo guys, actually, pwede natin siyang gamitan ng universal coin slot. Pero sa episode na to guys, ito lang muna ang gagamitin natin itong tuturo ko sa inyo itong 5 peso na coin slot. So, itong nabili ko guys, ano siya, medyo luma pa yung lumang model pa na ano to, na coin slot kasi wire pa yung nandito. Wala kasing available dito sa area ko guys nung ano, yung bago na kasi ngayon, ano na siya, sensor type na. Hindi na siya ganito na may alambre. So, ito lang available. Ito lang binili ko. Pero okay naman to guys. Wala namang problema dito. Okay? So, ito yung coin slot. Tapos, ito yung pinaka-importante guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito yung car wash bendo relay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys na hindi na natin kailangan gumamit ng soldering iron or panghinang. Yan, tingnan nyo guys. Ito. So, mabibili lang din ito sa Lazada guys. Makikita nyo. Ito yung sinasabi ko kanina guys na hindi na natin kailangan na ito yung Allen, di ba? Sinabi ko kanina sa inyo. Yung iba, tinatanggal pa to relay. So, hindi na natin kailangan tanggalin ito. Ang gagawin na lang natin is i-connect na lang itong relay na to dito. Dito. Yan. Sasaksak na lang natin siya guys. Yan. Kasi na-experience ko guys, share ko lang meron kasi akong binild na car wash bendo. Ang ginawa kong idea or pinaggayahan is yung sa ano, sa parang sa pisonet ba. So yun, okay naman siya. Kaya lang ang problema, nasusunog itong wire. Nasusunog to. Sa sobrang nipis nito guys, nasusunog. Yan. Siyempre ang ano kasi, ang wire na to kasi guys, nanipis lang. Kaya pagka babad ng paggamit ng car wash bendo, talaga niluluto niya ito. Kaya ang kagandahan nito guys, itong module nitong relay na to, 220 ang outlet, ang input niya, and then output niya is 220 rin. So ang mangyayari na lang, ito meron na rin siyang naka-ready na ano dito, parang pin. Sasaksak na lang siya doon sa relay. So ang sa relay ni Allen, 'yun, Allen timer. So, ang kukunin na lang niya dito is yung time na lang kung kailan siya magsi-switch on or kailan siya magsi-switch off. Ito na ang tatrabaho dun sa 220 volts. Sila na yung sasala para hindi mahirapan yung wire. Yun yung sinasabi ko kanina guys. Kaya yung iba, yung napapanood natin sa YouTube, nagpapalit sila ng relay. So, syempre, kagaya sa atin na hindi naman bihasa sa paghihinang-hinang. Syempre, medyo mahihirapan tayo dun sa baka magkamali pa tayo sa kabitan natin dito. Pwedeng masira itong board, pwedeng masunog. So, proceed na tayo. Magwa-wiring na tayo ngayon. So, ang gagawin natin guys, balatan muna natin yung mga wire nito para umpisa na natin mag-wiring. So, gagamit tayo ng pliers or gagamitin natin to guys pang balat lang. Babalatan lang natin. Balatan lang natin guys. Okay, sa 220 naman. Pakadali lang nito guys. Sobrang dali, promise. Yun na kailangan na maghinang-hinang pa. So, ito yung sa power supply natin guys. Next natin itong relay. So, may mga ready na rin siyang wire guys. Pabalatan na rin natin. Sila naman.
Okay, so tapos na tayo dito sa relay. Next natin yung gagamitin nating ano. Okay, so pinalitan ko yung wire kanina guys kasi yung wire na nakuha ko, pinulot ko lang kasi dito yun. Yung wire na nakuha ko, marupok na yung ano niya, wire niya sa loob, kaya palitan ko. Okay, so tuloy natin guys. Okay, so ikabit natin yung male plug. Sundan nyo lang guys, tagaan nyo lang. So, ikabit natin to guys. Yan. So, pag nakawit na natin to, pwede na natin tong kabila. Okay. Isa naman. Sana natin mag-wiring guys. Ito yung power supply. Ang 220 nito is yung red. So, kukunin natin yung 220 sa red. So, walang polarity to guys, kahit magkapaligtad or kahit na anong ano dyan, kahit saan dyan, pwede. Yan, so ikakabit lang natin yung isa dito. Yan. Tapos yung kabila naman. Ito yung sa 220 guys ha. Ito yung isasaksak natin sa saksakan natin, outlet natin sa bahay. Tapos pagkatapos natin i-ano to, 12 volts, sunod natin itong 12 volts. Tapos natin i-wiring itong 220 volts mula sa saksakan papunta rito sa power supply. Isunod natin na itap itong relay. Itong relay guys, ito. Nakikita nyo naman dito yung in. Ibig sabihin, dito natin isasaksak yon. Yung in, hanapin natin yung in. Yun yung ilalagay natin dito. Doon sa may pinagtapan din natin sa power supply nitong para ma-power itong 12 volts. 220 to 220. So yung in yun ang ilalagay dito guys ha. Okay? So lagay natin. Kahit saan dyan guys, kahit magkapalit lang yan, okay lang din yan. Yan. So pag nakikabit na natin to guys, pwede na natin balutin. Balutin na natin. Pwede kayong gumamit ng electrical tape. Okay, so sa akin kasi ang ginagamit ko is masking tape. So wala namang problema kung masking tape. Para sa akin kasi basta hindi nababasa, mas okay to. Para sa akin lang naman. Choice mo pa rin yan. Yan. O, masking tape ginagamit ko guys. Yan. Balutan lang natin yan. Tapos kabila naman. Yan. So, tapos na tayo sa unang step. Okay. Okay. So, yun unang step natin guys ha. I-wiring na natin itong para sa power source natin. So, balik tayo kay Allen Timer. So, kanina guys, sinabi ko sa inyo na pag binili nyo si Allen Timer, may mga kasama na siyang wire para sa power, para sa coin slot, or kahit saan pa man dyan. So, ito si Allen Timer guys. Tapos, ito yung mga wire niya. So, pakita ko lang sa inyo yung mga kasama niyang wire. Ito, ang mga kasama niyang wire. Yan, okay. So, ito, yung wire na to para sa power supply. Yung power supply niya, dun sa 12 volts. Itatap natin to dun sa 12 volts. Tapos ito yung sa coins. Yung sa coin slot guys, ito yung gagamitin sa na wire para sa coin slot. Tapos ito naman yun sa relay. Yan. So ang gagamitin lang, ang kakailanganin lang natin dito guys is itong power supply niya na 12 volts at saka yung sa coin slot wire. Yan, itong dalawa lang na to ang gagamitin natin guys. So itong mga to hindi na natin magagamit. Hindi na natin siya magagamit. So itatabi na natin to. Ito lang ang gagamitin natin. Ito na guys, pinutol ko na yung power supply ni Allen Timer.
Pinutol ko na siya. So, color coding lang naman tayo, guys. Black is ground. And brown is, yan yung positive niya. So, dito sa gagamitin natin na ano guys, na power supply. Ito naman, yung kulay blue dito is yun yung 12 volts. So, sa experience ko naman guys, wala rin polarity ito. Kahit saan dito, yung ikabit mo dyan, okay lang. So, ang gagamitin natin guys, gagawin na natin, babalatan lang natin tong wire nitong ano, adapter ng power supply nitong ano, itong Allen timer. So, balatan natin. Isa pa. Yan. So, wala naman siyang polarity guys. Tagal ko nang ginagamit to. Okay lang naman kahit magkabaligtad siya. So, ikakabit na natin guys. Pagdidikitin na natin. Yan. Tapos, kabila. Tapos, takpan lang ulit natin ng masking tape. So, choice nyo kung anong gagamitin nyo. Electrical tape or masking tape. Tsagaan nyo lang guys. Nadali lang to. Panoorin nyo lang siya. Napakadali po. Magandang negosyo nito ngayon guys. Mga bendo. Okay, so natapos na natin itap yung wire na kasama ni Allen coin slot. So dito siya isasaksak guys. Dito. Nakikita nyo. Dito. Yan. Diyan siya nakasaksak. So ready na to power yan. Okay, so next natin is si coin slot. So itong wire ni coin slot guys, ito siya. Ito teka lang meron na kasi naka-ready na to. So ito guys, kung meron na sa inyo to, ang magagamit lang natin dito kasi since yung coin slot natin is hindi sensor type. Ang magagamit lang natin dito is yung white and black. Hindi na natin kailangan ng 12 volts power. So pwede na natin itong putulin at itong dalawa lang. Kasi kung sensor type ang gagamitin natin guys, pagkakaalam ko itong tatlo na to para mag-power yung sensor nung coin slot na sensor type. So since ang available sa atin ngayon is yung hindi sensor, yung may alambre, itong dalawa lang gagamitin natin. So ang gagawin nyo lang guys, ito kasi dati na to. Wala kayong panghinang, balatan nyo lang yung wire, saka nyo ibalot dito. Okay? Balatan nyo lang yung wire and then itap nyo lang dito sa dalawa. So ito yung taas. So itong taas guys, yun yung ground. Diyan nyo ilalagay yung black wire. Ito. Yung black wire, gawing itaas. And then yung white wire dun sa may gitna. Okay? Itong baba, hayaan nyo lang yan. Wala lang yan. Display lang yan. Okay? So, huwag kakalimutan. Black sa taas and then white sa baba. So, pag naikabit na natin itong guys, itong adapter sa coin slot, sasaksak nyo siya dito. Yan. Diyan. Dito nyo isasaksak. Ito siya guys. Ito. Diyan natin siya isaksak yung coin slot pag na-itap ko na. Okay? So, maliwanag ha. And then, susunod natin is itong relay. Saan ba natin isasaksak si relay? So, kagandahan kay relay guys, meron na siyang kasamang ganito. Ready na talaga siyang gamitin. Ipa-plug na lang siya. Ito yung may kasama rin sa ganito na sa Allen timer guys. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Meron din siyang kasamang ganito. Pero ang kagandahan kasi dito sa relay na na-build natin, meron na siyang kasama na wire. Isasaksak na lang natin siya rito. Okay, so isaksak natin guys. Okay, so sa pagsasaksak nito, dun sa mga baguhan na, no? Sa mga baguhan naman, makikita nyo may guide. May guide yung socket. Hindi nyo pwedeng pagbaliktarin yan kasi hindi naman siya papasok pagbaliktad yung kabit nyo. So, sundan nyo lang yung socket. Dito nyo siya ilalagay guys. Dito. Oops, tingnan mo. Hindi pumasok. Baliktad eh. Yan. Yan. So, dyan siya nakalagay guys. Ito pakita ko sa inyo. Para maliwanag ba. Yan. Okay. So, ito yung mga pinagsasaksak na natin guys, no?
Mapapansin nyo, unang sinaksak natin is power. Ito yung power supply. Ito yung sa may coin slot. Dito sa may, ito natin sinaksak yung coin slot. Tapos dito yung sa may car wash relay. Yan. Oh. So, almost done na tayo guys. Diba? Ang dali lang. No need ng hinang-hinang. Hindi na natin kailangan ng maghinang-hinang pa guys. Kasi yung mga pyesa na ginamit natin is napakadaling gamit. Ngayon, next natin, pag natapos na natin siyang gamitin, ay i-tap-tap yung mga wiring. So, putulin ko na nga itong wire na to. Sali-sali lang. Red wire. Putul ka sa akin. Red wire. So, ngayon naman guys, ikakabit na natin tong tong socket sa outlet nitong, ito yung magiging, dito natin isasaksak yung guys, yung car wash bento. Dito natin isasaksak. So, kakabit na natin siya rito sa may relay ng car wash. Dun sa may out, sabi niya, out. Yan. Doon natin siya ikakabit guys. So, kabit lang muna natin. Okay, so tatakpan na natin guys. Tignan natin yung takip niya. Okay, almost done na tayo. Halos matatapos na tayo guys. Lapit na tayong matapos. So ito yung itsura niya. Ayusin natin. Okay, so ito pala guys, meron ako ditong LED light. So makakabili kayo nito guys sa mga nagtitinda ng motor parts. 12 volts lang din ito. Meron kayo mabibili yung may wire na. Okay, so itatap lang niyo ito sa 12 volts din. Itap na rin natin pala para alam nyo kung saan nyo siya pwedeng itap actually. Okay, dun sa pagkakataon na to guys, ito isang diskarte kung saan tayo kukuha ng 12 volts. Halimbawa, may mga pailaw tayo. So, ito yung isang wire na kasama, guys, para sa coin slot ito. Magagamit natin ito kung gagamit tayo ng mga ilaw na 12 volts, ha? 12 volts, hindi 5 volts. Laging tandaan, 12 volts. So, ang magagamit natin dito, guys, isasaksak lang natin siya dito kasi dalawa naman yung slot nung saksakan ni coin slot. Sasaksak natin siya dito sa board ni Alan Timer. Yan. Nakikita nyo siya dyan. Sasaksak lang natin siya guys dyan, and then kukunin natin yung black and red wire. So itong black and red wire guys, meron lumalabas dito na 12 volts. So kung may 12 volts kang ilaw na gusto mong gamitin, pwede mo itong gamitin para hindi ka na nagtatap dyan sa sa iba pang mga wire dyan. Okay, so babalatan natin guys. Tatap natin yung 12 volts na LED ko kanina. Okay, so ito na siya guys, no? Bali tatlong wire yan. Yung white, hindi na natin siya magagamit. So ito sana yung sa coin slot. Ito yung magti-trigger sa coin slot. So since 12 volts na ang kailangan natin, itong red and black lang ang kukunin natin. So, disregard na natin yung white wire na yan. Then, tatap na natin si LED light, LED light. Okay? So, red sa red. Red sa red. Magandahan sa na to guys, tutorial na to. Hindi mo na kailangan ng gumamit ng hinang-hinang. Dugtong-dugtong lang ng wire may car wash pending machine ka na. Simple. Okay, so pag nabalutan na natin, pagdugtong na natin, babalutan ulit natin para hindi sila magdikit. Okay. Lapit na. So patapos na tayo guys. Actually, tapos na tayo. May mga pailaw na pa tayo. Okay. So ayusin lang natin. Ganyan kasimple ang pag-wiring nitong
tutorial natin ngayon guys, hindi nyo na kailangan kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi. Hindi nyo na kailangan ng hinang pa. Kasi yung iba, nagre-reklamo, nababasa ko bakit daw ayaw dumikit ng panghinang nila. May mga ganun mga senaryo, hirap na hirap sila maghinang. So, gumawa ako ng tutorial guys na ganito para hindi na sumakit yung ulo nyo. Magdikit-dikit na lang kayo. Okay, so ngayon guys, pwede na natin siyang testingin natin. So, paano ba natin siya testingin? Kuha lang ako ng ano guys, ng ano bang pwede? Charger ng phone? Siguro, para matesting lang, no? Wait lang ha, saglit lang. Okay, so meron akong phone dito guys. Ito muna yung gagamitin natin pang testing, no? Tingnan natin kung magcha-charge siya. Sasaksak natin siya dito sa may outlet ng para sa car wash. So, ang purpose nito guys, pag sinindi natin itong inassemble natin na ano na mga pang car wash, pag sinaksak natin to, dapat wala pang power na lalabas dito sa outlet. Okay? So magkakaroon lang dapat siya ng power kapag naghulog tayo ng coins dito sa ating coin slot. Okay? So ngayon guys, testingin na natin, isasaksak natin ngayon yung ginawa na natin. So, ilagay ko muna itong cellphone dito. Nakasaksak na siya guys. Oh. Nakikita nyo, hindi nagcha-charge. Wala pa siyang charge. Hindi pa yan magcha-charge. Nakikita naman dito sa taas guys kung nagcha-charge na. So, hindi pa siya nagcha-charge guys. So, lagay natin dito. Ibig sabihin, wala pang power na lumalabas. So, ang gagawin ko ngayon guys, sasaksak ko na ha. Ready na ba kayo? Okay, saksak ko na. Yan. So, kung makikita nyo guys, sumindi na ang ating ito yung pailaw. Pailaw sa harap guys. Itong pailaw na to, ito ilalagay natin dun sa may tuktok ng box. Tuktok ng bendo box para may ilaw siya. Okay? So, ibig sabihin, may power na yan. And then, yung timer natin is 0. 0 yung timer natin, guys. Hindi rin nagcha-charge yung ating cellphone kasi wala pa tayong hinulog na coins. So, ngayon, magta-try tayo maghulog ng 5 peso na coin. Okay, guys. So, meron na ako ditong naka-ready na 5 peso na coin. Okay? Liwanag ha, hindi nagcha-charge. Ibig sabihin, wala pang output na lumalabas. Okay? So, ngayon, maghuhulog tayo ng 5 peso. Ito guys, hulog natin. Check nyo mabuti guys ha, tingnan nyo mabuti itong ano. Tingnan nyo mabuti itong cellphone. Pag naglaglag tayo ng ano dito guys, pag naglaglag tayo ng 5 peso, dapat magcha-charge siya. So, pinakita ko naman kanina na hindi siya nagcha-charge. So, ngayon, ilalaglag na natin itong 5 peso. Okay, hulog ko na guys. Yan. So, makikita nyo, may 5 minutes na sa timer. Ito, 5 minutes. Yung 5 peso. So, pwede natin iset mamaya yan guys. I-set natin or i-ano natin kung ilang ang gusto natin sa 5 peso, ilang minutes. So, may time na siya guys. Check natin ngayon kung nagcha-charge na yung phone. Yan. Yan. So, kung makikita nyo guys, meron na yung charge, parang lightning icon. Nakikita ba? Parang hindi nakikita. Ngayon ko kung nakikita nyo guys, so nagcha-charge na siya. Nandun sa taas. Yun, sa taas, yung icon ng kidlat. Ibig sabihin, nagcha-charge na siya. Okay. So, very good. Successful na guys. Successful yung ginawa natin. Ganun lang kabilis guys mag-wiring ng ng car wash bendo. Itong episode natin na to guys. Ito yung siguro sa tingin ko ito yung pinakamadali. Hindi kayo mahihirapan na mag-assemble kasi ano lang siya, puro wiring na lang. Hindi na kailangan ng hinang-hinang pa. Check natin kung pag naubos ba yung time
maghihinto na rin siya mag-charge. Okay? So, ewan ko kung nakikita nyo guys. Nakikita nyo ba? Blurred eh. Ayun, nag-charge naman siya. Charge naman siya actually. So, ngayon, ang titingnan natin guys, kung hihinto ba yung pagcha-charge niya pag naubos na yung time. Okay? So, ang ibig kong sabihin dun guys, syempre, pag gumamit tayo ng car wash bendo, kailangan pag naubos na yung time, hihinto na rin yung pag-andar ng car wash bendo. So, ito kasi yung naisip ko na pinakamadaling gawing example guys, itong cellphone charging. So, mamaya, pag na-i-box na natin siya, demo ko sa inyo rin actual kung paano gamitin sa car wash bendo. Okay? So, sa ngayon, ito muna. Testing lang naman. So, hintayin natin guys, 2 minutes pa. Hintayin natin mag-zero yan. Then, tignan natin kung hihinto mag-charge. Okay, 1 minute warning. Pag 1 minuto na lang guys, mag-a-alarm si Alan timer. Lapit na guys. Palagay ko naman pagka namatay yung yung charging, iilaw si phone para mag-warning na nawala na yung pagka-charge. Saka makikita naman natin kung mawawala na yung charging icon niya. 5 seconds pala. Okay, ayan na. Yan, guys, umilaw yung phone. So, check ninyo, nawala na rin yung charging icon dun sa taas. So, successful tayo guys. Successful yung ginawa natin. Okay, so ngayon guys, move na tayo sa next step natin. So, okay na tayo sa pag-wiring. Next step natin is ilagay na natin siya sa bendo box. So, meron na tayo dito guys. Ito ang car wash bendo box namin. So, pwede nyo mabili sa amin to guys. Ready-made na. Sasalpak nyo na lang yung mga parts na kailanganin. So, ngayon guys, naikabit ko na yung kinabit ko na yung meron na yung LED light dito, kung makikita nyo. Nandito na siya. Tapos may butas din dito. Sinot ko na rin yung wire niya para isasaksak na lang dun sa may mamaya dun sa may Alan timer. So, pwede lang idikit dito guys yung adhesive, yung kasing yung mga LED lights na nabibili na ginagamit ko, meron na siyang adhesive. Self-adhesive, ididikit na lang siya. So, kung wala naman siyang adhesive guys, mabili nyo, pwede kayong gumamit ng glue gun or pwede kayong gumamit ng super glue or pwede nyo itornilyo. Ito yung butas para sa coin slot. Naka-ready na yan pag binili nyo sa amin. Meron na rin butas dito para dun sa may timer, dun sa may digital timer ni Alan. So, nakasukat na yun dyan guys. So, ngayon guys, umpisahan na natin ikarga na natin sa loob yung mga parts na gagamitin. Ito yung itsura ng loob ng box natin guys. Ito yung nilagay ko kanina na na nilusot ko na wire noon para dun sa sa may LED lights natin, LED light nandun sa harapan. Para mas maganda yung pagkakabit natin ng mga board, kailangan gagamit tayo ng ganito. So ang pangalan nito guys is L-type motherboard spacer or PCB spacer. So ilalagay ko na lang din yung link nito guys sa link nito sa description sa baba. Tingnan nyo na lang. Okay? So, ang gagawin natin guys, ilalagay natin ito dito sa board. So, kahit dalawa lang guys, okay na. Para hindi lang nakadikit itong board sa sa plywood. Saka naka-fix siyang mabuti. Lagay lang natin dalawa. Yan guys. Tapos, yung isa pa, nalagyan natin to guys. Pati yung car wash relay natin na gagamitin. So kailangan din natin siyang lagyan nito para madali siya bang i-arrange dito sa loob ng
box ng bendo. Okay, so ikabit mo lang natin. Yan, yan yung sa Alan. Nga pala guys, kung baka tanungin nyo, no, etong ano niya, tinanggal ko lang muna. Ito yung timer niya. Nakasaksak lang siya rito. Baka magtaka kayo, ba't iba yung itsura ng Alan timer kanya. Tinanggal ko lang yan guys. Okay, kakailanganin din natin guys ng mga ano, mga wood screw. Yun lang naman, wood screw. Okay. Lagay lang natin to guys. Okay na yung dalawa guys. Kahit na dalawang ano lang. Yung iba nakikita ko ginagawa nila 4 pa. Hindi naman siya napupersa guys. Okay lang yan dalawa. Para lang mas madali siyang ikabit dito sa ano. Sa loob ng box. Ito ang una natin ilalagay guys. Itong digital timer. So, isushoot lang natin siya dun sa may butas. Meron na siyang butas para dito. Yan. Para dyan siya. Then, i-screw lang natin. Okay, ito lang gamit kong screw guys. Wood screw. Yan. So, i-screw lang natin. Dalawa lang din. Okay, so dinisassemble ko muna guys yung mga wirings. Kabit ko na tong ano guys, yung wire niya. Wire para dun sa digital. So after natin ikabit si Alan timer, sunod natin tong power supply. Dito natin siya lalagay. Guys sa taas. Okay, so ikabit ko muna guys. Okay, so dito ko siya in-screw. Dito yung Alan timer. Dito yung power supply. Kabit natin na si coin slot. Kabit na natin to. Yan. Yan siya. So, kabit natin yung tornilyo sa loob. Yung nut. Okay, so naikabit na natin si coin slot. Next natin ikabit itong ating relay. So, dito natin siya ilalagay guys. Dito. Okay guys. So, ito na yung itsura ng yung loob ng box natin. So, dito ko sa side nilagay na to yung relay. Carwash relay. Dito naman yung power supply. Sa taas yan guys. Sa taas. Okay, tapos dun sa may tabi ng coin slot, doon naman nakalagay si Alan timer. Okay, so mag-wiring tayo ulit guys. Ikabit ko na itong power supply. Bisado nyo naman na tinuro ko kanina. So yung power supply ng yung 12 volts power supply dito. Tapos yung sa coin slot, kabit na natin yung mga port niya. Okay. Kung kinabit ko na to, ito yung LED light natin sa harapan. And then, so dito na tayo sa carwash, sa relay niya. Ito yung wire guys. So, nasa inyo na yan kung paano nyo ayusin para naman maganda siyang tingnan. Then, kabit natin siya doon sa dapat niyang kalagyan. Yeah, ito na yung sa 220 power natin. So, tinanggal ko siya kanina guys kasi
nahirapan tayong maglagay sa loob pag hindi natin siya tinanggal. Tap lang natin ulit. Okay, so ito naman yung sa power. Ay, ito na yung outlet natin kanina. So, lulusot natin siya dito. Lulusot natin siya dito, guys. Saka natin siya itatap ulit doon. So, ayusin na natin yung pag-wiring. Always remember, sa power supply ni Alan, yung red, yun yung 220. And then yung blue, siya yung blue, yun yung 12 volts. Okay, huwag kalimutan yun, guys. So dito natin i-shoot, guys. Yan ang itsura niya. So ngayon kakabit na natin yung saksakan. Okay, saka natin takpan. Yan, tapos na tayo, guys. So, ito na yung ating car wash bendo machine. So, ganun lang siya kadali, guys. Diba? Napakasimple. Ganun lang, diba? Simple lang paano mag-assemble ng car wash bendo basta meron kang box. Napakadali lang, guys. So, ngayon naman, i-demo ko na sa inyo kung paano siya paganahin or paano siya gumagana gamit ang car wash machine na talaga. Okay, guys, so samahan nyo ako, guys. Setup ko lang. So niready ko na yung car wash bendo dito, guys. So ito yung car wash machine. Yan. Tapos ito yung bendo. Then syempre yun yung ating tubig. Okay. So sinaksak ko na tong car wash, guys, dito sa likod. Ito siya. Kasaksak na siya dyan. So, itong bendo natin, guys, ngayon, sinet ko lang siya ng 1 minute muna para matesting lang natin. So, dun sa mga baguhan pa lang, dun sa may Allen timer, guys, pwede natin siyang palitan, iset yung mga time. Pwede natin iset yung time. Marami dito sa YouTube kung paano palitan yung time. Halimbawa, gusto mo yung 5 pesos, gawin mong 3 minutes, gawin mong 5 minutes. Possible yun, guys. So dahil dito naman sa tutorial natin is paano mag-assemble. So yun muna ang focus natin. Okay, so sinet ko siya ng 1 minute. So tetestingin natin siya. Ngayon, kung gagana ba siya. So naka-power on na yan. On na siya. So nag-ready ako ng 5 pesos dito. Ready ako ng 5 pesos. Tetestingin natin siya ngayon, guys. Wait lang. Okay, so ayan siya. Lalaglag natin to. Tingnan natin na 1 minute yan. Dapat. Yan. So umandar na si machine. Ngayon, testingin natin. Paandarin natin siya ngayon. Pipindutin ko to para umandar. Check nyo itong countdown dito, guys. Saka ito, no. Paandarin ko lang siya ng diretso and then titingnan natin. Titingnan natin kung hihinto siya pag nag-zero na yung time. Okay. Check lang, guys, ha. Standby lang kayo dyan. Yan, malapit na, ha. Check nyo lang mabuti, guys. Mag-a-alarm yan pag 5 seconds na. Yan na. So, ayun. Namatay na siya. Wala na. So, kahit anong gawin natin pindot, guys, wala na. Kasi nga, shutdown na yung timer. Okay. So, ganun lang siya kadali, guys. Diba? Simpleng
Napakasimple lang mag-wiring. Ito na naman, successful yung ginawa natin. So sundan nyo lang mabuti guys yung tinuro ko sa inyo. Then kung may mga tanong kayo, comment lang kayo sa comment section sa baba. Pipilitin natin masagot yun guys. Okay? So hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa panonood.